10 araw tayong bumiyahe mula Mindanao, Agusan del Norte hanggang Luzon, Oriental Mindoro. Umakyat tayo ng mga bundok, tumawid ng karagatan, 5 isla ang napuntahan at mahigit sa 10 bayan ang napasyalan. Karamihan sa mga lugar na napuntahan ko ay unang beses ko pa lang ito nabisita. Kaya hinding-hindi ko malilimutan ang mga paglalakbay ko na ito. Sa sasakyan lang tumira at natulog. Nakita ang mga katangi-tanging ganda sa mga probinsya na aking nabisita na hindi ko inakala na meron palang ganito sa Pilipinas. 10 araw akong namuhay mag-isa sa loob ng sasakyan. Mas nasulit ko na ikutin ang bawat bayan sa matipid na pamamaraan. At sa biyahe na ito, nasubok ko din ang aking sarili na kaya ko pala mamuhay mag-isa sa loob ng sasakyan ng 10 araw o mas higit pa. Patapos na ang 10 araw na biyahe na ito, pero hindi pa tayo tapos sa pag-iikot sa Pilipinas. Meron pa tayong 5 araw para ikutin ang norte ng Luzon. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Bumiyahe ng mahigit 5,000 kilometro at mapuntahan ang mahigit 70 ng mga probinsya. Hi, ako po si Cross. At ako naman po si Nika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, hinamon namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng 30 araw. Mula Apari hanggang Gran Sarangani. Samahan niyo po kami tuklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Mountains of Mindoro. So dito po banda at dito rin sa Mindoro, medyo halo na po ang salita eh. So mostly parang yung nagtatagalog na sila. Bisaya, may Tagalog. Kasi pag akyat mo, Luzon, Tagalog na. Tapos pagbaba mo, Ilonggo, gano'n, Hinarayan pa yun. Tapos sa kabilang side naman, Bisaya, pa Cebu dyan banda. Kaya halo-halo na po dito. Ang pagkakalam ko, marami dito yung mga indigenous na mangyan. So nasa Rojas na tayo. May natapagtanungan ako, mayroon daw may video dito. Pag sinearch mo kasi sa online, sa Calapan lang at sa may Puerto Galera ang video. Ayun video. Oh, makakakain na rin ako ng kanin. Naubos na yung dala kong pera kaya kailangan ko na mag-withdraw. Naipambili ko na ng ticket sa Roro at 170 na lang natira pagtawid ko dito sa Mindoro. At yung 100 pinambayad ko sa resort sa tinuluyan ko. Ay, pasaway. Offline pa. Ang dami din ng snack po. Paano kaya ito? Lipat tayo dito sa PNB. Oh, yan! Naka-withdraw din ako sa wakas. Tumawid tayo ng Mindoro na 150 lang yung pera. So ganda talaga na may dala ka na ng cash. Kung kayong aasa sa mga angko-bangko ng sa bawat bayan sa mga probinsya. So meron na ngayong mga GCash transfer. Malaki din ang charge nila eh. Yung iba 30 kada 1,000. May 50 pa kada 1,000. Malaki din yung kung magka-cash out ka ng malaki-laki. So maganda may dala ng pera. Or magwe-withdraw na kayo na malaki-laki doon sa mga malalaking bayan, sa mga cities. Meron dito ako nakita. Yung Mang Inasal, humanda-handa ka na Mang Inasal. Andito na si Aling Inasal. Aling Inasal. Magda-drive-thru na lang ako ng Jollibee.
para tuloy-tuloy ang biyahe. Park muna tayo sa malilim. Kain muna. Makakain din ng kanins. Slight left onto Western Nautical Highway. Anggoy Port. Ayun. Rojas Port. So yung isang port is dito sa Rojas. Mga 1 hour yung biyahe. Pero 1,000 yung diferensya. Kaya doon ako bumaba sa Bulalaka. Kasi mas mura nga ng 1,000. Eh kung tatakbuhin mo to, ipabiyahe mo nasa 200, 300 lang yung diesel o gasolina na makukonsumo mo. Checkpoint na. Ang dami na kain doon sa gilid. May checkpoint doon sa unahan. 57 diesel. Oo, dito na tayo sa bayan ng Pinamalayan. Sagad na yung krudo ko. Kaya sure, kailangan na natin karga. Wala nang budget. 10 liters, karga na natin. O sana umabot na to hanggang Manila. Dahil wala na akong budget. Ayun, yung gasolina na yun, galing pang Cagayan yun, Cagayan de Oro. Sponsor yun. Sponsor ni Sir BM. Sir BM, thank you. Pansin ko lang din dito, medyo mahal, ayan oh. Medyo mahal ang mga gasolina crudo dito. Ibang part, iba 10 piso. Sa Manila nasa 53 na ang diesel, 53, 55. Ito makakita ka po ng 60, 65. Malaking tulong yung reserba ko ng crudo para makaabot ako sa Metro Manila. Dahil nga mahal din ang mga crudo dito. Philippine Loop, yun din eh. Kilala mo iba-ibang kultura, discover ka pa ng mga bagong attraction, meet ka ng bagong kaibigan. Kaya masaya gawin to lalo kasama nyo, pamilya nyo. Hindi ko lang kasama yung aking misis, pero sa North Loop kasama ko na siya. Alam ko maraming pamilya dito na gustong gawin tong ganito na maikot yung Pilipinas. May sasakyan ka, mapuntahan lahat ng mga historical place, mga tourist attraction, mga gano'n. Isa-isahin ko, detalye ko yung nagastos namin. Kung ano pang gusto nyo malaman, comment lang kayo. Ayan. So kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na rin. Yun, sobrang traffic dito sa bayan. Malaki pala tong Calapan City. Pupunta na kami Mindoro pero Puerto Galera lang. So yung kanina, yung halos karamihan sa Mindoro, first time. Ayun, Port of Calapan. Tawid boss. Entrance this way. Starlight meron. Nasa kayo bilihan ng ticket. Calapan Port. Calapan Port. From sa gate ng exit, nandito yung Montenegro. Yung Montenegro is 3-2. Mura as expected. Hindi yung Pascal. Yung total ayun. Tapos andun yung Starlight. Van po. 3347. 3347. So nag fast cut na lang ako. Paliwanag ko sa sakyan. Iba talaga ang iba talaga rules kada port. Papakita ba to sir? Sir, pila kayo number 2, tapos balik kayo dito, magbabayad kayo dito ha. Magbabayad ba dito? Pila number 2? Number 2, tapos balik kayo dito. Kaya pinili ko ang fast cut. 100 lang yung diferensya. Mas mabilis pa siya. Terminal fee 20. Yan. So ito, dito yung mga terminal fee lang pala yung babayaran dito. Terminal fee. Yan. Tapos pipila ka dito. Bayad pala ng Roro. Sa loob na daw ng barko. Fast cut doon na daw. Iba-iba talaga kada port. So yun nga, pinili ko yung fast cut dahil wala pang 2 oras yung biyahe. Yung Montenegro saka Starlight mga 2.5.
Siyempre tatagal pa yun pagka maalon-alon. Ang diferensya 100 lang. 3.2 Montenegro, 3.250 yung yung Starlight. Ang fast cut na kinuha ko, fast cut 3.350. Mga 100 lang talaga. Tapos sa pasahero nasa 500 data, ganun. Doon lang naglalaro. Wala nang pirma-pirma ng Coast Guard dito nakapagtaka. Wala nang Coast Guard. Motor nasa kalahati yata presyo. Ganun naman usually kalahati. Ano yung tinalabaho nito mga to? Ang langis ng mga damit. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you. Dumiretso na ako dito sa Calapan. Hindi na ako nag Puerto Galera. Dahil pag-isip-isip ko, wala na akong budget. Nakapunta na naman ako sa Puerto Galera. At yun nga, ang plano ko lang naman tumilip lang, ma-videohan, makapunta saglit. Dakaw na lang tayo, kulang lang tayo sa budget. Depend talaga to si baby boy ko. Hindi ako binibigo. Port of Calapan, 8 PM. Salamat, sir. Thank you. Saan lang kayo? Isa lang po. 3327. 3327. Thank you po. Ano yan boy? Strap ako? I-strap ako? Nalagay ko lang po, sir. Hindi naman po. Sakan po, lagay. Hindi mo lang naman po. Yan, nalagay na to. Ayos first time yun First time ba to? Okay. Hindi po. Kasi, mataas po kasi kayo. Lagi ako sikod dun sa loob Lagi tayo, walang kawala. So binukod ako dun sa mga private. Mga ngamoy tayo dito Airport 12. Sinama ako sa mga truck. Akala siguro mataas to masyado. Tinanong ko din regarding sa kunyari mataas yung sasakyan mo, naka-lift, tapos marami kang top load, baka mag-iba yung bayad. So hindi naman, siguro nagbe-base sila sa haba nung sasakyan, same pa rin yung bayad. Yun nga lang, maraming truck, mapipila ka dun sa truck. May dala kayong aso, pusa, alaga na itatawid nyo sa Roro, pwede naman daw po. Kahit may kahit nakasasakyan o pasahero lang kayo na nag-walk-in, basta may yung card, vaccine, ganun, yung mga papel ng asas, dapat naka-cage. Naka-strap talaga paikot dun sa kabila for safety yan. Kasi pag umaalon-alon, siyempre gagalaw-galaw sila, baka tumuog. May nangyari na nun alam ko may nangyari noon, matagal na yun, mga 80s pa, tumaob yung truck. So nag-ipon-ipon sila sa kabilang side. Pagtaob gumilid lahat, out of balance yung yung barko, lumubog. Ngayon makabago na tong mga ganitong Roro, kaya pumapalaot na kami. Goodbye Mindoro. 4-5 araw na lang matatapos na ang Philippine Loop. Welcome Batangas. Ito yung parking, yan, overnight stay. Yung mga tumatawid ng Puerto Galera nandyan. Tapos yun, naalala ko lang pala, mas mura pala sa Puerto Galera. 2.9 ata yung nakaraang kong tanong. Medyo mahal pala sa Calapan, 400 yan, 300 lang yung diferensya. Tatakbo tayo ng mahaba-haba sa SLEX, kaya nagdagdag ako
Big city na tayo. Alauna na. Tayo pa rin sasakyan. Nakakapanibago na. C6. Pasig na ako. 11577 ang modo. Ito sa... At sa haba ng ating paglalakbay, walang masihigit sa makabalik tayo ng ligtas sa ating tahanan.